Arestado na ang dalawang suspect sa pagkamatay ng isang babaeng natagpuang nakagapo sa isang hotel sa Santa Mesa, Maynila nitong Oktubre. Balitang hatid ni Jomer Presto. Wala ng buhay at nakagapos pa ang mga kamay. Ganyan nadat na ng mga otoridad ang 35 anyos na massage therapist na si alias Len sa loob ng kwarto ng isang hotel sa Santa Mesa, Maynila umaga noong October 23, 2025. Ang suspect sa krimen, isang babae at lalaki na nakita umanong sabay na dumating sa hotel noong hapon na October 22. Ibinuk daw nila ang biktima na umalis sa kanyang tinutuluyan sa Taguig City bandang alas 5 na ng umaga na October 23 at dumating sa hotel bandang alas 5:30 na ng umaga. Ang ginawa nila dito sa biktima natin, tinali nila gamit yung parang kortina ng hotel at saka may ginamit pa silang isang pantali din, yung bandage nung parang arm bandage nung isa sa mga suspect. At yun nga, ang naging dahilan doon, sinakal at hanggang mamatay itong ating biktima. Makalipas sa mahigit isang oras, may kita na ang suspect na babae na nagmamadaling maglakad sa bahaging yan ng Old Santa Mesa. Nagpaikot-ikot pa siya bago tuluyang sumakay ng jeep. Sinubukan pa siyang habulin ng roomboy pero hindi niya naabutan ng babae. Hindi naman nahagip ang suspect na lalaki na sa kabilang direksyon naman dumaan. Nitong October 30, tuluyang naaresto sa Naik, Cavite ang 32 anyos na lalaking suspect. Habang sa Pasay City naman nahuli ang 32 anyos na suspect na babae. Na-inquest na sila at nasampahan na ng reklamong murder. Lumabas sa investigasyon ng pulisya na suffocation ang ikinamatay ng biktima. Pagnanakaw umano ang nakikitang motibo ng mga otoridad sa krimen, lalo at may kaparehong kaso noon ng babae na posibleng modus na ng mga suspect. Meron nakita na kaso niya na robbery with frustrated homicide. Ganun na ganun din yung ginawa nila. Dito ngayon sa isang hotel naman sa Pasay. Itinanggi naman ng mga suspect ang krimen. Sinabi ng suspect na lalaki na dati silang magkarelasyon ng suspect na babae. Nangangamba raw sila sa kanilang seguridad. No po. Wala po talaga akong alam sa nangyari. Yun lang po yung totoo. Wala po talaga akong alam sa ginawa ng tao na yan. Basta gusto ko lang po makasigurado sa kaligtasan namin dalawa. Isisi ko talaga kasi talagang nahihirapan na po ako talaga dito. Una namang sinabi ng barangay na may kakulangan talaga sa seguridad ng hotel dahil walang gwardya na nagbabantay rito. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ng hotel. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita din sa Visayas at Mindanao, hatid ng GMA Regional TV. Nasawi dahil sa rock slide ang isang babae sa Vallehermoso, Negros Oriental. Cecil, anong detalye sa balitang yan? Rafi, nabagsakan ng malaking bato ang 23 anyos na biktima. Ayon sa pulisya, nasa loob ng bahay nila sa Barangay Tabon ang babae nang magka-rock slide. Nasa pulisya ng bato sa ulo at idiniklarang dead on arrival sa Rural Health Center. Ang pagguho bunsod pa rin sa nagdaang Bagyong Tino. Sa bayan naman ng Ayungon, dalawang babaeng senior citizen ang sugatan sa magkahiwalay na disgrasya sa mga evacuation center. Ang isa, nabagsakan ng gumuhong kisame sa Gumintok Elementary School dahil sa malakas na hangin. Ang isa naman, nabagsakan ng naputol na sanga ng puno sa Barangay Awaan. Agad naman silang dinala sa ospital para gamutin. Sa Panabo, Davao del Norte, arestado ang dalawang lalaki dahil sa iligal na pagre-refill at pagbebenta ng mga butane gas canister. Sinugod ng NBI Regional Office ang bahay ng mga sospek sa Barangay Credu dahil sa sumbong ng isang kumpanyang ginagamit umano ang mga canister nila sa iligal na produksyon. Narecover sa mga sospek ang mahigit 1,600 na gas canisters, 10 malalaking LPG tanks at mga makinang ginagamit sa pagsasali ng gas. Ang modus, ibinibenta nila ang mga nirefill na canister ng mas mura. Aminado ang mga sospek sa krimen na 2 taon na raw nilang ginagawa. Nahaharap sila sa patong-patong na reklamo. Inaalam pa ng NBI kung sino ang nag-utos sa mga sospek. Paalala ng NBI, huwag tangkilikin ang mga hindi lehitimong gas canister dahil delikado itong gamitin. Tumatanggap na ang Social Security System o SSS ng mga application para sa calamity loan ng mga miyembro nito na nasalanta ng Bagyong Tino. Hanggang 20,000 pesos ang maaring mahiram ng qualified members.
Kabilang sa requirements para sa loan, dapat nakatira o nagtatrabaho sa lugar na isinailalim sa state of calamity at may hindi bababa sa 36 na monthly contributions sa SSS. Babayaran ang calamity loan sa loob ng 2 taon na may 7% interes. Hanggang December 5, tatanggap ang SSS ng mga application. Kaugnay sa nagpapatuloy pa ring search and rescue operations sa ilang probinsya sa Visayas matapos ang pananalasa ng Bagyong Tino at paghahanda sa inaasahang super typhoon na papasok sa Philippine Area of Responsibility. Kausapin na natin si Office of Civil Defense Spokesperson Junie Castillo. Magandang umaga at welcome sa Balitang Hali. Magandang umaga, Rafi. Magandang tanghali sa ating mga viewers. Apo, kumusta na po yung pagkalat nyo ng datos sa bilang ng mga nasawi or nawawala sa mga lugar na hinagupit ng Bagyong Tino? Hanggang kailan po gagawin ang search and rescue operation o yung search and retrieval na po ba yung susunod? Sa ngayon, Rafi, yung kaninang of this morning, meron na tayong 188 na mga kababayang nasawi dahil dito sa Bagyong Tino at meron pang missing na 135. So tuloy-tuloy pa rin yung search, rescue and retrieval dito sa mga nawawala nating mga kababayan, specifically dito sa Cebu at ganun din sa Negros Island region at saka sa iba pang area. Anong nakikita nyo dahilan nitong maraming nasawi dahil hindi naman tayo nagkulang sa paalala, may mga forced evacuation pang nangyari, pero bakit po umabot ng ganito kadami yung mga namatay lalo na doon sa mga dinaanan ng flash floods? Rafi, may mga areas dito na hindi pa ito nadaanan dati ng mga pagbaha. Kaya kahit may mga paalala tayo, kumbaga hindi naman sanay na mag-evacuate yung mga areas na ito. At saka yung tindi rin talaga ng ulan na ibinuhos, especially mga highly urbanized area ito. Maraming mga sementado na siyempre, of course, highly concretized. So hindi ito dati binabaha. Tapos ngayon, dahil sa bigat ng ulan na ibinagsak, dahil highly concretized ay binaha na po. Kaya nga, Rafi, if I may jump to the next, yung typhoon, yun talagang sinasabi natin, hindi na dapat gawing basihan yung historical na porket hindi tayo binabaha dati, ay kailangan lumikas kapag sinabi ng lokal na otoridad. Ayun na nga po, paalala na rin natin na talaga nagbabago na yung panahon at pati yung forecast. Kuminsan talaga mas malakas yung buhos ng ulan. Pero kuminsan naman mas mahina. Kaya siguro nagiging kampati ang ating mga kababayan. Kumusta yung paghahanda ninyo? Paano nyo kinukumbinsi yung mga lugar na dati hindi naman tinatamaan na matindi na kailangan ng lumikas kapag sinabi ng mga otoridad? Oo, ngayon, Rafi, ang kasama natin sa NDRRMC, yung Department of Interior and Local Governments, nagpalabas na ito ng direktiba sa ating mga lokal na pamahalaan. Ang mahalaga kasing malaman talaga natin dito, lalo na yung mga komunidad at mga LGUs, saan, kailan, at gaano kalakas ang ulan at hangin na mararamdaman natin dun sa mga kanya-kanya nating lugar para alam natin na kailan dapat talaga lumikas. Like kapareho nito ngayon, nagpalabas ng direktiba na depende sa mga lugar, merong dapat ay Sabado pa lang, yun na yung huling araw ng preemptive evacuation. Meron namang iba na linggo hanggang linggo pwede pang preemptively evacuation. So dapat talaga alam natin sa bawat lugar natin yun. Meron din po siyempre ang mga other considerations like we're looking at yung high tide din, anong oras yung high tide doon sa lugar ninyo, coastal area ba yan? 'Di ba? Kung malapit ba sa dam, So may mga dam din tayo especially sa northern and central Luzon, na yun yung tatahakin nung bagyo. And even some other parts of Luzon also, southern Luzon, hanggang sa Visayas, dahil ang tinitingnan natin dito sa bagyong paparating ay malawak nga po. In fact, mahigit 1,000 kilometro yung lawak nito. Kaya ibig sabihin mas marami po talaga ang dapat mag-preemptively evacuation, lalo na yung mga nasa baybaying dagat, yung mga nasa mababang lugar, at yung mga listahan po ng DENR-MGB na dapat kung nandun tayo sa listahang yon at saka sa rainfall warning ng Pag-asa ay dapat po talagang lumikas tayo. Siguro hindi na rin na dapat umasa sa gobyerno, dapat mag-research na rin at alamin ng mga bawat residente kung nasa dangerous na lugar ba sila. Sapat po ba yung mga tauhan at kagamitan ng mga ng OCD para rumisponde sa anumang sakuna? Tumutulong pa ho kayo hanggang ngayon sa may Central Visayas. At we understand, may mga resources din na galing ng Norte na tumulong sa Visayas. Pabalik na rin siguro sila by this time. Paano po nyo po pinaghahandaan ito?
Tama, Rafi, no? Ang OCD, no, hindi lang yung Office of Civil Defense, kasama na yung iba't ibang ahensya na kabilang sa National DRRM Council natin. So nagtutulong-tulong at nagsasama-sama ang mga ahensyang ito, no, para na nga dun sa pagpreposisyon ng mga resources natin dito sa paparating na bagyo, no. Kaya nga po yung ating mga iba't ibang ahensya ng response clusters nakapreposisyon na rin po ng mga tao, ng mga equipment, no, sa iba't ibang lugar, lalo na dito sa Northern at saka sa Central Luzon. And at the same time, sabi kasi ng Pangulo, huwag pa rin pababayaan siyempre yung response operations natin dun sa mga apektado ng Bagyong Tino. Ano po bang parameters kung kinakailangan na ang preemptive o mandatory evacuation? O Rafi, iba-iba, no? Unang-una, syempre, yun nga, yung binabanggit ko kanina, no, saan, kailan at gaano kalakas. So kapag ka ganito, tinitingnan natin malakas yung bagyo at maaaring maging super typhoon ito. So lahat ng mga nasa coastal areas dito sa Northern at saka sa Southern Luzon at saka sa Central Luzon din, no? And even some parts dun sa Eastern Visayas. So ibig sabihin, mahahagip yun, ano, nung storm surge dahil malakas yung mga hangin, no? So yun ay dapat talaga mag-preemptive evacuation yung mga yon. Ganun din yung mga tatamaan ng malakas na ulan. Ang Pag-asa, merong mga rainfall warning, no? Itong mga tinamaan ng bagyo ng Tino, ito yung mga karamihan dito ng mga red rainfall warning. So ibig sabihin 200 millimeters pataas ang pwedeng ibagsak na ulan nito, ano? Nakita natin yun sa Cebu, ang mahigit 200 millimeters na pag-ulan halos yung buong ground floor abot yung pagbaha na yun, ano. So ito yung mga basehan natin, ano. And then kasama syempre yung binabanggit natin kanina, no, if you are kung malapit sa dam, tapos mag-abiso ang lokal na pamahalaan at saka yung mga authorities doon sa dam, ano, na magre-release ng tubig. So ito yung sa mga basehan natin, no. Meron pa pong isa, no, yung Hazard Hunter PH, nakikita doon kung yung lugar ninyo ay prone sa pagbaha o kaya sa rain-induced landslide. So kapag kasama tayo doon sa mga lugar na yon at identified areas, so mahalaga po talaga na mag-preemptive evacuation po tayo. Siguro simple lang, ano, pag kayo nasa malapit sa dagat, kailangan na lumikas. Pag kayo nasa malapit sa ilog o sapa, pwede rin magkaroon ng mas malaking pagbaha at flash flood sa mga lugar na yan kung kaya't kailangan ng lumikas. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Maraming salamat, Rafi. Office of Civil Defense Spokesperson Junie Castillo. Update tayo sa isinasagawang kilos protesta ng ilang grupo sa labas ng Office of the Ombudsman. May ulat on the spot si Salima Refran. Salima? Connie, nagka-atensyon nga dito sa Office of the Ombudsman ang kalampagin ng iba't ibang grupo ang gobyerno para nga mapanagot ang mga dapat managot sa isyu nga ng korupsyon sa likod ng mga flood control at infrastructure projects. Alas 10 ng umaga nang sumugod sa Office of the Ombudsman ang kilusang bayan kontra kurakot. Hinabol nila ang convoy ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na eksakto naman papasok ng gate ng Ombudsman. Pinigilan sila ng mga pulis ng QCPD. Dito na nagkatulakan at nagkagirian ng mga rallyista at mga pulis. Kinalampag nila ang gate ng Ombudsman at pinilit pang maglagay ng tarpaulin. Ilang minuto pang nagpatuloy ang girian hanggang sa may namagitan na leader ng mga grupo. Nag-spray paint din ang grupo sa mga letrato ni Pangulong Bongbong Marcos, Vice President Sara Duterte, Ombudsman Remulla at logo ng isang contractor na sanhi raw ng malawakang pagbaha sa Cebu nitong Bagyong Tino. Ang kanilang sigaw, walang dapat cover-up sa investigasyon sa korupsyon sa mga flood control projects. Dapat din daw pati si Pangulong Bongbong Marcos ay maimbestigahan dahil abot raw sa kanya ang pananagutan sa nangyari. Paulit-ulit na lang daw na nabibiktima ang mga karaniwang Pilipino sa kasakiman ng mga nasa kapangyarihan. Narito ang bahagi ng ating mga panayam kanina. Dapat ay isama si Marcos Jr. na iimbestigahan dahil naniniwala kami na si Marcos Jr. ang pangunahing korap dito. Kitang-kita doon sa mga investigasyon na nagaganap, may nag-uugnay kay Marcos Jr. Siya ang pumirma ng napakalaking pondo para sa flood control project. Hindi kami naniniwala na wala siyang alam. Bukas po, anniversary ng Yolanda. 12 years later, bulok pa rin ang ating sistema. Marami pa rin ang namamatay dahil sa mga kurakot sa pamahalaan. Sa nangyayari po ngayon, mukhang hindi umaabot hanggang Malacanang ang investigasyon.
Connie, bago nga mag-alas 11 ng umaga ay payapang nag-disperse ang mga grupo dito nga sa Ombudsman. Samantala, kapapasok lamang na balita, ang Office of the Ombudsman ay inanunsyong nagtalaga na ito ng isang special task force para imbestigahan yung mga flood control projects kaugnay nga ng pananalasa ng Bagyong Tino sa Visayas. At yan muna, latest mula nga dito sa Office of the Ombudsman sa Quezon City. Connie. Maraming salamat sa Lima Refran. Kung may nag-aalok po sa inyo mula sa Office of Civil Defense na magbigay ng donasyon para sa mga biktima ng Bagyong Tino, hindi po yan totoo. Ayon sa OCD, may nagpapanggap umanong staff ni OCD Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV para magsulisit ng donasyon para sa mga nasalanta sa Cebu. Hindi raw po humihingi ng donasyon ng ahensya sa pamamagitan ng kanilang mga empleyado. Kung gustong tumulong, pwede raw itong idirekta sa kanilang tanggapan o sa Department of Social Welfare and Development. Aside kay star of the new gen Jillian Ward, tampok rin sa KMJS Gabi ng Lagim ang ilang talented actors ng henerasyon ngayon. Kabilang dyan ang sparkle actor na si Miguel Tan Felix na gaganap ng isang seaman sa pelikula. Chika ni Miguel, hindi siya nagdalawang isip na tanggapin ang role. Ang multi-awarded actor na si Elijah Canlas aminadong natakot sa pag-shoot sa gubat at in-enjoy lang ang oportunidad. Gaganap naman siyang isang Pinoy mythical character. Ang isa pang sparkle actor na si John Lucas humugot naman ng inspirasyon at emosyon sa panonood ng horror films. Tampok din sa pelikula ang sparkle actor na si Nikki Ko na nagkaroon ng spooky experience habang nasa shooting. Nakapalibot kami dun sa i-exercise. Tapos biglang may tumunog sa gilid. Walang ganon, sabi ng props. May head. Oh, nagtanong kami, may ganon ba dito? Wala. Oh my God. Tapos naghanap kami, baka may cellphone, baka may nantitrip. Wala talaga. Weather update tayo sa bagyong inaasahang papasok ng Philippine Area of Responsibility ngayong pong weekend. Kausapin natin si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Connie, at sa lahat po na ating taga-subaybay. Gaano kalakas ang hangin at ulan at kailan humararamdaman ba ang bagyo na tatawaging Uwan? Well, sa ngayon po, ang bagyong may international name na Pungwong ay nasa severe tropical storm category na, no? At inaasahan natin na posible pang umabot ng typhoon hanggang super typhoon category bago ito tuloy maglandfall dito sa may bandang northern and central Luzon area. Kaya yun nga, yung paunang abiso natin, at the moment, meron tayong press conference para hanggat maaga, mabisa natin mga kababayan natin generally over the Luzon and some parts of the Visayas area patungkol nga sa paparating na bagyong Uwan. Para lang mas malinaw doon sa mga dadaanan nitong bagyo, anong mga probinsya po ito? Pati po ba Metro Manila makakaramdam din nitong super typhoon over the weekend? Sa ngayon, ang pagtaya po natin, ang pagkilos nitong bagyong Uwan ay posible nga itong maglandfall dito sa may bandang southern Isabela, northern Aurora area sa darating po na sa pagitan ng linggo ng gabi hanggang Lunes ng madaling araw. Then yung sentro nito ay nasang tatawid nga ng northern and central Luzon area. Subalit dahil malawak po yung tinatawag nating radius o yung nasasakupan ng bagyo, posibleng hanggang sa Metro Manila, southern Luzon area maging sa ilang bahagi po ng Eastern Visayas ay maramdaman nga itong epekto ng bagyong Uwan sa mga susunod na araw. So, ang pagtaya po natin sa darating na Sabado bukas, once na pumasok na ito na ating PER at binigyan nga ng local name na Uwan, ang unang makakaramdam ng epekto ay itong mga lalawigan sa silangang bahagi ng Luzon at ng Visayas. Itong Bicol Region, Eastern Visayas at maging itong lalawigan ng Cagayan, Isabela at Aurora. Then, Sabado ng tanghali hanggang Linggo ng tanghali, of course, magiging mas marami yung pag-ulan, yung mga more than 200 millimeters of rain sa nakararaming bahagi po ng Northern Luzon at ilang bahagi rin ng Central Luzon. And of course, may mga pag-ulan din tayong inaasahan dito sa Metro Manila at sa ilang bahagi po ng Southern Luzon. Okay, so lilawin lang ho natin dito sa Metro Manila, lalo na ngayong weekend. Mararamdaman ho ba ito sa Sabado na rin, yung malalakas na ulan? O ito ho ba ay yung mga, kumbaga pabugso-bugso lang na hindi ganun kalakas na ulan pa? Bukas po, generally, hindi pa naman gano'ng ramdam sa Metro Manila epekto nito. Pero yun nga, possibly sa Bicol Region at ilang bahagi ng Eastern Visayas,
ay mararamdaman na immediate effect nito. And then habang patuloy na lumalapit ang bagyong si Uwan dito sa Northern Central Zone area, Saturday afternoon up to Sunday and then Monday and Tuesday, of course, mas maraming uulanin kasama na nga dyan ang Metro Manila po. Alright. So, may parang paghahanda pang po pwedeng maganap, at least doon po pagdating ng Sabado in the Metro at Karatig probinsya, except for doon po sa mga areas sa may Northern Luzon ang talaga makakaramdam na po nito. Well, tama po. Yun nga, yung pinapalabas po nating Tropical Cyclone Advisory ay dinidisseminate, pinapamahagi po natin yan sa mga partner agencies natin sa paghahanda. At ito nga, available po sa ating official website para yung mga kababayan din natin ay agarang makita yung update natin patungkol nga dito sa paparating na bagyo. Alright. Marami pong salamat sa inyo pong update sa amin. Yan po naman si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Maraming salamat din po at magandang araw. 48 days na lang before Christmas, mga mare at pare, nagdagdag ningning ang ilang Kapuso stars sa kabi-kabilang Christmas events. 3, 2, and 1! Yan ang grand reveal sa giant Christmas tree sa isang mall sa Mandaluyong. Tadtad yan ng iba't ibang Christmas lights at character designs. Present dyan si Kapuso Primetime Queen Marian Rivera at Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach. Game rin silang nagpa-picture sa fans. Nagningning ang isang iconic giant Christmas tree sa Quezon City. Personal kong natunghayan ang lighting ceremony nito kagabi. Spotted ko rin sa event sina PBB Celebrity Collab Edition big winners Mika Salamanca at Brent Manalo. Pati na sina ex-PBB housemates Clarice de Guzman, Bianca de Vera, PBB host Alexa Ilacad at unkabogable star Vice Ganda na nag-perform sa event. Us as well.